Ang maliit na eroplano ng bata ay kayang lumipad laban sa grabidad at ang pinakanakakamangha ay wala man lang itong makina. Isang araw dinala niya ang eroplano sa paaralan pero sinimulan siyang kutyain ng mga kaklase. Ang pangit na eroplano, sabi nila. Puti at pangit. Inagaw pa nila ito sa kamay niya pero walang makakahula sa susunod na mangyayari. Ang eroplano ay nagsimulang gumalaw ng kusa at humarurot patungo sa bata. Lalong naging kakaiba ang kilos nito. Tila naiintindihan ng buong eroplano ang sinasabi ng bata. Binigyan niya ito ng kaunting tulak at boom! Ang eroplano ay humarurot patungo sa isang balde. Ang bata ay tuwang-tuwa. Pag di nakatingin ang yaya, kinaladkad niya ang hagdan, umakyat sa eroplano at sa bubong nito. Desidido siyang magpahatid sa langit para hanapin ang tatay. Sakto, dumating ang mama niya galing trabaho, nabaliw, sumugod sa bubong at niyakap siya ng mahigpit. Samantala, nahulog ang eroplano mula mismo sa bubong. Ang nanay na galit ay sinabihan siya na napakadelikado nito ngunit nanindigan si Charlie at nanumpa na ang kanyang eroplano ay kayang lumipad ng totoo. Dahil sa labis na pag-aalala, kinuha ni Catherine ang eroplano at itinago ito sa bodega. Nagsimulang umiyak at sumigaw si Charlie kaya nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Biglang may nangyaring talagang mapanganib. Ang eroplanong iyon ay kinalaban ang grabidad, binasag ang salamin at humarurot papasok sa silid, umiikot na parang sinasapian. Sinubukan itong hampasin ni Catherine gamit ang isang mop, ngunit lalo lamang nitong ipinagalit ang eroplano. Umiilaw ito ng kulay pulang multo na tila aatake na. Sumigaw si Catherine sa takot at tumakbo si Charlie para protektahan siya. Sa isang iglap na walang pulang ilaw at dumulas ang eroplano patungo sa paanan ni Charlie na parang isang tutang na konsensya. Hindi nakapagsalita si Catherine, pinanood na lamang niya ang kanyang anak na pinulot ang eroplano at bumalik sa kanyang silid. Agad niyang tinawagan ang kanyang kaibigang si Pierre na siya ring gumawa ng eroplano. Nang dumating si Pierre, kinuwento niya ang lahat ng nangyari. Upang malutas ang misteryo, hinintay nilang makatulog si Charlie at pagkatapos ay itinago nila ang eroplano. Sinuri nila ito sa bawat bahagi, ngunit wala silang nakitang anumang nakatagong switch. Hindi ito pinaniwalaan ni Pierre at kumuha ng kutsilyo para kalusan ito, ngunit sorpresang walang kahit isang gasgas. Napagtanto na ang eroplanong ito ay hindi pangkaraniwan, mabilis itong dinala ni Pierre sa laboratorio. Ang modelong ito ng eroplano ay talagang kakaiba. Matapos ang isang komprehensibong scan, natuklasan ng mga mananaliksik na wala itong anumang elektronikong piyesa. Lubos silang namangha dahil salungat ito sa anumang lohika ng siyensya. Nilagay ni Pierre ang maliit na eroplano sa ilalim ng isang makina para sa pagsusuri ng impact na kayang magdurog ng piraso ng bakal sa maliliit na bahagi. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang eroplano ay lumabas doon ng walang kahit isang marka ni wala man lang gasgas. Lahat sila ay napanganga. Sa sandaling iyon, nagising si Charlie sa kalagitnaan ng gabi dahil kailangan niyang umihi. Nang abutin niya ang kanyang unan, napansin niyang nawawala ang eroplano. Ang nanay na naiinis ay inamin na ipinahiram niya ito sa institusyon ng pananaliksik. Nagwala si Charlie, tumakbo palabas at kinuha ang bisikleta ng isang batang babae sa kapitbahayan na napadaan doon. Nang walang pag-aalinlangan, sumakay siya sa bisikleta at nagpedal ng mabilis patungo sa institusyon. Sa loob lamang ng 10 minuto ay nakarating sila roon. Ang pagpasok sa laboratorio na mahigpit na binabantayan ay hindi madali, ngunit ang mga batang ito ay may plano. Siyempre may mga gwardiya sa pasukan. Biglang hinawakan ng bata ang kanyang binti at nagsimulang humalinghing na parang may matinding sakit na kukunwaring nahihirapan. Nahulog ang gwardiya sa bitag at lumapit para suriin at iyon ang hudyat para kay Charlie. Yumuko siya at nakapasok sa loob. Sa gulat, nahanap niya ang kanyang pinakamamahal na maliit na eroplano. Habang may kausap sa telepono si Pierre, dumulas si Charlie na parang isang ninja at kinuha ito. Pagkatapos ay nagtago siya sa ilalim ng isang kabinet, nagbabalak na tumakas ng tahimik mamaya, ngunit pagkababa ng telepono ni Pierre at lumingon ito, halos lumuwa ang kanyang mga mata sa gulat. Nasaan ang eroplano? Ni-scan niya ang silid at nakita ang kalahati ng ulo ni Charlie na sumisilip sa likod ng kabinet. Dahan-dahang lumapit si Pierre, ngunit biglang yumanig ng malakas ang kabinet na parang sinasapian. Bigla itong bumagsak kay Pierre at lumabas na ang maliit na eroplano ay nasa likod ni Charlie. Nang walang pag-aaksaya ng oras, tumakbo si Charlie na parang nakataya ang kanyang buhay. Nagsimulang tumunog ng malakas ang mga alarm sa laboratorio at sa loob ng ilang segundo naging magulo ang seguridad. May mga gwardiya sa kahit saan, mukhang walang paraan para makatakas sa gulo.
Dumaan si Charlie sa emergency exit at tumakbo sa hagdan na parang isang taong nagmamadali. Kinuha niya ang identification card ng trabaho ng kanyang tatay at ikinaskas ito sa reader para buksan ang pintuan ng bubong. Habang papalapit na ang mga gwardya, inilagay ni Charlie ang eroplano sa kanyang katawan, umakyat sa hagdan ng pader at nakarating sa tuktok ng bubong. Doon, niyakap niya ng mahigpit ang maliit na eroplano gaya ng dati niyang ginagawa sa kanilang bubong. Nagsumama siya, pakiusap, ilipad mo ako. At sa kanyang pagkagulat, ang maliit na eroplano ay tunay na nagdala sa kanya sa langit. Si Pierre ay naiwan doon, tulala, nakabuka ang bibig, at hindi makapaniwala. Ang eroplano ay dumaan sa mga pundok at lumipad sa itaas ng lungsod. Mga driver ng truck ay nakatingin ng may pagkamangha at ang kasintahan ng isa sa kanila na takot ay nasira ang makeup sa gulat. Nang sa wakas ay marating nila ang isang ligtas na lugar, dahan-dahan siyang ibinaba ng eroplano sa isang kagubatan. Ang bata na pagod ay naglakad buong gabi na parang tulog. Pagsapit ng tanghali ng susunod na araw, nakarating siya sa paanan ng isang signal tower, binuksan ang pintuang bakal at nagsumikap na umakyat, nagbabalak na itago roon ang eroplano. Ngunit pagdating sa tuktok, nanghina ang kanyang mga binti at bumagsak siya na parang sako ng patatas, pagod na pagod, matapos ang magdamag na paglalakad sa mga baku-bakong daan. Wala na siyang lakas para tumayo man lang. Samantala, tumakbo pabalik ang batang babae sa kapitbahayan at sinabi kay Catherine na ang kanyang anak ay lumipad patungo sa langit. Sakto namang aalis na sana siya para hanapin ito ng boom! Ang maliit na eroplano ay bumalik ng kusa, lumilipad ng mag-isa. Sina Catherine at ang batang babae ay nagtipon sa bahay, ngunit ang eroplano ay nanatiling lumulutang sa gitna ng hangin. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umaatras na parang nagsasabing, "Sumunod kayo!" Ang puso ni Catherine ay tumitibok ng malakas at nang walang pag-aalinlangan, pinauwi niya ang bata at hinabol ang eroplano gamit ang kanyang sasakyan. At totoo nga, nahanap niya ito sa paanan ng signal tower kasama si Charlie na walang malay. Sakto namang bubuhatin na niya ito para umuwi nang biglang lumitaw si Pierre sa likuran niya. Gusto niyang malaman kung nasaan ang eroplano at itinuro ni Catherine ang tore. Walang pag-aalinlangan, kumuha si Pierre ng lubid mula sa kanyang trunk, umakyat sa tore na parang unggoy at naghandang ihagis ito. Isinuot niya ang kanyang guwantes at sinabi ito ay materyales na pang-unang klase para sa pananaliksik. Desidido si Pierre na bawiin ang eroplanong iyon para sa kanyang mga pag-aaral. Sa wakas ay naipalibot niya ang lubid sa eroplano, ngunit bigla itong nawala sa kontrol. Hinila ang lubid at sinubukang tumakas ng mabilis. At kumapit si Pierre ng buong lakas, ngunit nagsimulang umusok ang kanyang mga guwantes dahil sa friction. Biglang bang! Naputol ang angkla ng tore at ang buong struktura ay nagsimulang gumuho. Bago pa man makareaksyon si Pierre, ang eroplano ay lumapit ng mapanganib kay Catherine na malinaw na gustong manatili kay Charlie. Naintindihan niya ng lubos ang mensahe. Si Pierre, na galit ay sumigaw, "Akin yan! Huwag na! Huwag mo itong gagalawin!" Ngunit wala itong pakialam kay Catherine, tinapakan niya ng todo ang accelerator. At si Pierre, sa labis na desperasyon, ay tumalon sa bubong ng sasakyan. Hinahampas ang salamin sa kanyang pagtatangkang pigilan ito. Tinapakan niya ng malakas ang preno at tumalsik si Pierre. Sinubukan niyang paandarin ang kanyang sasakyan para habulin sila. Ngunit nawawala ang mga susi. Wala na siyang nagawa kundi magalit at hampasin ang manibela. Sa halip na umuwi, nagdesisyon si Catherine na dalhin ang kanyang anak sa dalampasigan, ang kanyang paboritong lugar nung bata pa siya, para matulungan siyang makapag-relax. Nang buksan niya ang trunk, nabigla siya. Ang batang babae sa kapitbahayan ay nagtago pala roon buong panahon. Pakinggan niyo ito. Ang modelong eroplanong iyon ay hindi lang laruan, tila may kaluluwa at malakas na telepatikong ugnayan kay Charlie. Pero paggising ni Charlie, tahimik ito na parang alam nitong nagdulot ito ng gulo at nagpanggap na patay. Kumbinsido si Charlie na patay na ang eroplano, kaya sa gitna ng gabi habang natutulog ang lahat, lumabas siya patungo sa dalampasigan, naghukay ng butas at gumawa ng maliit na libingan para rito. Humiling siya na makita muli ang kanyang tatay. Ngunit sa sandaling aalis na sana siya, nadurog ang kanyang puso. Hindi niya kayang dalhin ang lungkot na iyon at hinukay niya ang eroplano para lamang matuklasan na ang butas ay walang laman. Naghukay ng mabilis si Charlie para hanapin ang kanyang kaibigan at bigla niyang naramdaman ang isang presensya sa likuran niya.
Lumingon siya at nakita ang kanyang tatay, nakatayo roon. Naglakad ang kanyang tatay patungo sa kanya at halos niyakap siya ni Charlie ng buong lakas. Nagmamakaawa na huwag na siyang umalis muli. Lumabas na ang tatay ni Charlie ay isang piloto, laging abala sa kanyang trabaho at madalang nasa bahay. Noong araw na iyon ng Pasko, binigyan niya si Charlie ng isang modelong eroplano kahit na bisikleta ang gusto niya. Nangako ang kanyang tatay na bibilhan siya sa susunod na Pasko, ngunit ang Paskong iyon ay hindi na dumating. Ilang araw ang nakalipas, ang tatay ni Charlie ay dumanas ng isang trahedyang aksidente sa eroplano at ang modelong iyon ang huli niyang regalo, kaya naman hawak-hawak ni Charlie iyon gabi at araw. Nang makita niyang gumagalaw ng kusa ang eroplano sa gabi, alam niyang may nangyaring espesyal. Pinangarap ni Charlie na dalhin ang eroplanong iyon para hanapin ang kanyang tatay at ngayon ay nagkaroon na ng saysaya ang lahat. Ang espiritu ng kanyang ama ay kasama ng eroplano sa buong panahon. Pati access card na nakita niya sa tatay niya, inatake ng eroplano ang nanay niya dahil ikinulong siya palayo kay Charlie. Inaplos ng tatay ni Charlie ang buhok niya. "Hoy, kampiyon, alagaan mo ang nanay mo para sa akin. Sabihin mo sa kanya na miss ko siya. At sa tuwing mami-miss mo ako, tumingin ka sa mga bituin. Nandun ako, binabantayan ka rin." Bago umalis, sinabi ng kanyang tatay, "Tara, ipakita mo sa akin ang ngiting iyon na sobrang mahal ko." Binigyan siya ni Charlie ng pinakamalaki at pinakamaningning na ngiti na kaya niya. Pagkatapos, tinulak ng kanyang tatay ang isang maliit na bangka patungo sa dagat, sumakay ito at dahan-dahang naglaho sa hamog. Sa isang iglap, naging isang shooting star ito, tumatawid sa langit at naging pinakamaliwanag na bituin sa lahat. Kinabukasan, hinila ni Charlie kurtina at ginising ang nanay niya. Handa na siyang umuwing kasama ang nanay niya. Inuwento niya ang lahat ng nangyari kung paano ang kanyang tatay ay isa na ngayong pinakamaliwanag na bituin sa langit at naitutuloy niya ang misyon ng kanyang tatay. Desidido siyang nandyan para sa kanyang nanay anuman ang mangyari. Minsan ang lohika ay hindi sapat para ipaliwanag ang mga himalang magagawa ng pag-ibig. Kapag nagtitiwala tayo sa ating mga mahal sa buhay at sinasamahan natin sila, sa halip na pigilan ng kanilang mga pangarap, natutuklasan natin na ang tunay na mahalaga ay hindi ang patunayan na gumagana ang isang bagay, kundi ang manatiling nagkakaisa kahit na wala ng sagot ang siyensya. At dito nagtatapos ang pelikula na ito. Kung gusto mong makakita ng mas marami pang manghang mga video na tulad nito, inirekomenda ko ang video na ito.